pag-asa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inuumpisan po natin sa araw na ito isa sa mga pinakamatagal o pinakamatandang tradisyon natin sa ating pananampalatayang Katoliko, ang Misa de Gallo o Simbang Gabi. Higit na 400 years na po ang nakalipas nung pinakilala ng mga Kastilang pari itong Misa de Gallo bilang paghahanda para sa Kapaskuhan. Ano ang dahilan mo sa iyong pagsisimbang gabi? Maaaring may iba gustong makumpletong simbang gabi dahil may wish daw sila. Maaaring may hinihiling ka sa Diyos na matagal na hindi pa pinagkakaloob ng Diyos. Maaaring meron kang hinahanap. Maaaring meron kang pangarap na gustong makamtan. Maaaring gusto mong gumaling sa iyong sakit. Maaaring pinagdarasal mong bumalik ang iyong minamahal. Maaaring nagdadasal mo na guminhawa ang iyong buhay. Maaaring gusto mong maliwanagan ang isip ng iyong mga anak. Meron din marami sa ating mga kapatid nagsisimbang gabi, nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Panginoon. Ano man ang iyong dahilan sa inyong pagsisimbang gabi, karinawa, wag nating makalimutan na lingin natin sa Diyos, linisin ang ating mga puso at kalooban para ito ay maging karapat-dapat na lugar o bilin kung saan isisilang ang ating manunubos, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang pinakagrasya ng ating pagsisimbang gabi ay ang maramdaman natin at maranasan ang presensya ng Diyos. Sa napakaraming beses, aminin natin na hindi tayo nanatili sa liwanag ng Diyos kung hindi tayo nagpatuloy sa kadiliman ng ating mga pagkakasala. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang pagpapatawad para tayo din ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Pagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan, at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwal, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang tawong gumagawa nito. Ang anak ng tawong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y
tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalaing kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway galang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Alleluia, 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 alleluia. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinapagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At welcome po sa unang araw ng ating simbang gabi at Misa de Gallo. Mga kapatid, ngayon pong unang araw ng ating simbang gabi, inaanyayahan ko po kayong magnilay sandali. Imagine your life as a car. Yes, the car of your life. Ang pagiging Kristiyano po kasi, ibig sabihin, ay si Kristo ay nasa loob ng sasakyan mo. Amen? Pero ito po ang unang tanong. Nasaan si Kristo sa buhay mo? Kung isang sasakyan ang iyong buhay, nasaan ang ating Panginoon sa loob niyan? Kung sa tingin mo, kapatid, wala si Jesus dyan sa loob ng iyong sasakyan. Kung feeling mo, malayo ang Diyos sa iyo ngayon, bibigyan kita ng ilang segundo. Magdasal ka muna. Huwag po kayong mahiya, kasi tayong lahat naman nararanasan natin yan, di po ba? Nung kahit na paano natin hinahanap ang Diyos, minsan parang tila ba wala siya. Di natin siya nakikita, di natin siya naririnig, hindi natin siya nararamdaman. Ganyan ba ang iyong karanasan ngayon? Kung bang tila
napakalayo ng Diyos sa iyo ngayon, ito yung magandang dasal. Sabihin mo, halina, Jesus. Samahan mo ako ngayon. Come, Lord Jesus. Be with me today. Can we say that together? Tayo pong lahat. Halina, Jesus. Samahan niyo po kami ngayon. Come, Lord Jesus. Be with us today. Ano po ang pakiramdam nyo? Gumaan po kahit na paano. Amen? Ngayon, sabihin po natin na nandyan na si Jesus sa loob ng iyong sasakyan. Sumakay na siya dyan sa sasakyan ng iyong buhay. Ngayon ang tanong, nasa na si Kristo? Baka nandyan siya sa loob ng trunk ng iyong sasakyan. Di po ba? Kasi marami sa atin ganyan. Kapag nagsisimba, nag-o-online mass, pag nagdadasal, tila ba dun lang nila binubuksan, kinukuha ang ating Panginoon. Lord, yan ha, samahan mo na ako. Nilalabas lang natin ang Diyos kapag kailangan natin siya. Amen? Aminin. Pero pagkatapos ng misa, balik ulit dun sa likod. Tinatago ulit natin si Jesus. Kinakalimutan natin ang Diyos. Amen? Kaya minsan, tinatawag tayong mga seasonal Catholics. Tingnan nyo lang po, dami-dami natin ngayon sa simbahan, punong-puno. Di po ba? Pero bawat linggo, napakakaunti natin. Ganyan tayo eh. From January to November, iba ang takbo ng ating buhay. Malayo sa kagustuhan ng Diyos. Nasaan ba si Jesus? Nasa likod? Nakatago? Baka spare tire lang sa iyo? O baka naman yung iba sa inyo, passenger na si Kristo. Pinapaupo lang natin siya sa likod. Kasama, oo. Pero hindi natin siya pinakikinggan. Amen? O baka nandyan si Jesus sa front seat ng iyong sasakyan. Wow! Baka companion mo siya, kaibigan mo siya. Pero, hindi pa rin siya ang nagmamaneho. Amen? Nandyan ang Panginoon, pero ikaw pa rin ang masusunod. Amen? Pero ito ang tunay na tanong para sa unang araw ng ating simbang gabi. Driver ba ng iyong buhay ang Diyos? Pinapahawak mo ba ang manibela ng iyong buhay kay Jesus? Is Jesus truly in the driver's seat of your life? Marami sa atin maaaring sasagot, Opo, Father, ang Panginoon siyang buhay ko. Opo, Father, pinapahawak ko ang aking buhay kay Jesus. Sabihin na natin, nandyan na si Jesus. Siya nang nagmamaneho sa sasakyan ng buhay mo. Itong susunod na tanong. Sagutin niyo po ha? Backseat driver ka ba? Alam niyo yung ibig sabihin ng backseat driver? Yung kahit na hindi ikaw yung nakahawak sa manibela, aba, kapag magsalita ka, mag-utos ka, kala mo, ikaw nagmamaneho. Di po ba? Baka ganyan ang ating karanasan. Nagmamaneho na si Jesus, pero ikaw pa rin ang umuutos sa Kanya. Amen? Hindi ka tumitigil sa pangungulit sa ating Panginoon. Maka kapag kumanan si Jesus sa daan ng buhay, agad natin siyang sinisigawan, sinasabi, Lord, hindi dyan! Ano ba naman? Doon sa kaliwa! Hindi po ba? Baka kapag mabagal sa pagtakbo ang ating Panginoon, agad na tayong nagbibisit, agad na tayong nagdadabog, sinasabihan natin, Panginoon, ano ba naman, Lord? Bilisan mo naman! Mahuhuli na ako ah! Hindi po ba? Kapag dinadala ka ng Panginoon sa kalsada ng pagpapatawad, agad ka na nagrereklamo. Sinasabi ko, ayoko dyan, Lord. Kasalanan na nga nila. Ako pang magpapatawad. Ano sila? Kapag dinadala ka ng Panginoon sa daan ng pagbabago, umihirit ka pa eh. Sinasabi mo, Lord, wag muna. Next year na lang. Kaya naman, minsan, hindi nagiging maayos ang takbo ng ating buhay. Amen? Kasi gusto natin tayo pa rin ang may hawak ng preno. Gusto natin
Tayo ang humahawak sa manibela, sa busina. Kahit na si Jesus ay ang ating driver. Yan ang malungkot na kwento. Amen? Answer also this question. Is Jesus really first in your life? Spell first. F-I-R-S-T. At alam niyo po, acronym yan. Huwag niyong kakalimutan. First means, letter F, finances. Nasa pera mo ba si Jesus? Nakikita mo ba ang Diyos sa iyong pagninegosyo? Nakikita mo ba ang Diyos sa generosity mo? Gumagalaw ba ang Diyos sa paggamit mo ng pera? Letter I, interest. Yung mga hobby mo, yung mga goals mo, yung mga dreams mo, kasama ba talaga si Lord dyan? Letter R means relationships. Relasyon sa pamilya, kaibigan, asawa, mga katrabaho. Sinasama mo ba ang Diyos sa usapan? Meron bang pagpapatawad? Meron bang pagmamahalan sa inyong mga ugnayan? Letter S means schedule. May oras ka ba para sa Diyos? O baka puro ka lang trabaho, negosyo, puro pagod, diskarte, puro lakad lang, lakwatsa. Letter T means troubles. Kapag may problema ka, siya ba agad talaga ang nilalapitan mo? O baka inuuna mo sabihin sa ibang tao? Kapag ba may problema ka, talaga ba kinakausap mong Diyos, inaasahan mo siya? O wala kang ibang inaasahan o hindi ang sarili mo? Kapatid, kung masasabi mo, masasagot mo, na nasa finances mo si Jesus, nasa interest mo si Jesus, nasa relationship mo si Jesus, nasa schedule mo si Jesus, nasa troubles mo si Jesus. Ibig sabihin, siguradong si Jesus ang tunay na driver ng buhay mo. Amen? At kapag si Jesus ang driver ng iyong buhay, sinasabi ko po sa inyo, siguradong sigurado ito, magiging first ang buhay mo. Mangunguna ka. Hindi ka mahuhuli. Hindi ka mapapabayaan. Tignan niyo po si San Juan Bautista. Pinarangalan siya ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupugay siya ng ating Diyos. Sabi ng ating Panginoon, among those born of women, nobody is greater than John. Bakit ganito po ang sabi ni Jesus? Dahil inuna palagi ni San Juan Bautista ang Diyos. Hindi siya nagmalaki, hindi siya nagbida-bida, hindi niya ginawang driver ang kanyang sarili. Nagpa-drive siya sa Panginoon. Siya'y nagpakumbaba, siya'y nagsabi, He must increase, I must decrease. Sa ating ebanghelyo, tinutukoy siya muli ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang liwanag na nagbigay daw ng tuwa sa ibang tao. Unawain niyo yon, mga kapatid. Hindi magliliwanag ang buhay mo at hindi ka makakapagbigay ng tuwa sa ibang tao kung hindi mo pinapahawak ang iyong buhay sa Diyos. Amen? Nung po nakaraan na pilgrimage ko sa Europe, pinalad po ako na makapasok sa simbahan ng Notre Dame de Paris. Ang ibig po sabihin ng Notre Dame is Our Lady. Notre Dame de Paris, ibig sabihin Our Lady of Paris. Kung matatandaan niyo po, itong simbahan na ito, nasunog. And for 5 years po, ginagawa nila. Until finally, binuksan na po. At ako po ay napakapalad na makapasok at makita ko po yung restoration kung gaano kaganda nitong simbahan. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang parte nitong Notre Dame ay yung kanyang stained glass windows. Pero yung ganda ng stained glass windows, lalong nagiging mas maganda kapag pinapasukan ng liwanag. Kapag tinatamaan yung salamin ng liwanag, doon mo makikita yung ganda ng obra maestra ng stained glass. Isipin niyo po yan. Tandaan niyo po yan. Ang liwanag ang nakakaganda. Ganon din po sa buhay natin. Kapatid, ikaw para ka ding stained glass. Maganda ka, mabuti ka, ganyan ka ginawa ng Diyos. Pero hindi mo napapansin yung ganda at buti ng iyong buhay kapag hindi tumatagos
yung liwanag sa iyo. Saang parte ng iyong buhay ang gusto mong daanan ng liwanag ng Diyos? Baka madilim ang finances mo ngayon. Di mo alam kung paano ka makakapagbayad bukas. Baka pangit yung nararamdaman ngayon dahil may sakit ka, may karamdaman ka. Baka walang kulay na ang iyong samahan, ang iyong pagmamahalan, yung relationship kayong dalawang mag-asawa. O baka naman, hindi na maganda sa iyong trabaho ngayon. Nag-iisip ka na maghanap ng ibang trabaho. Kapatid, ipahawak mo muna ang manibela ng iyong buhay kay Jesus para dalhin kanya doon sa mas maliwanag, doon sa mas sigurado, doon sa mas pinagpalang buhay. Amen? Ngayong unang araw ng ating simbang gabi, mga kapatid, hingin natin ang liwanag ng Diyos. Sabihin natin sa Kanya, halina Jesus, samahan mo kami ngayon. Ikaw ang magmaneho ng aming buhay. At kapag si Jesus ang nangunguna sa iyo, magliliwanag ang iyong buhay. Gaganda ang lahat. At darating din ang masayang Pasko sa iyong puso. Araw-araw hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, ibuhos mo nawang yung biyaya sa amin. Tulungan mo kaming matupad ng may pusong tapat ang mga pangakong aming binibitawan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan na mahal na Birhen Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayon aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, harinawa pagdasal natin sa unang araw ng ating simbang gabi, si Jesus, ang driver o nagmamaneho ng ating buhay. Magagawa lang natin yan kung hayaan natin na manguna ang ating Panginoong Hesukristo sa atin. Kung paano si San Juan Bautista, inalay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Palaging una ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Spell first, F-I-R-S-T. May Jesus be first in your life. Meaning, F, in your finances, I, in your interests, R, in your relationships, S, in your schedules, and T, in your troubles. Kaya ang akin pong assignment sa inyo ngayong unang araw ng ating Misa de Gallo, Simbang Gabi, bumili po kayo, kumuha kayo ng 5 kandila. Yung nasa baso po ha, para hindi masunog yung inyong bahay. Sindihan niyo po yung 5 yan. Bawat isa ay nakadedicate dun sa 5 letra. F-I-R-S-T. A light for your finances, God's light for your interests, Jesus in your relationship, God in your schedule, and may the Lord be always with you in your troubles. Gusto natin ng isang maliwanag na buhay. Di natin kayang gawing maliwanag ang ating buhay dahil ang lahat ng liwanag nagmumula sa Diyos. So, let it be our prayer in this first day of our Simbang Gabi. Lord, may you be first in our life. Light those 5 candles. Karinawa, mas gumanda, bumuti ang inyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.